Ay, ito maganda. Di ba, top 1 mo na pinakamaraming nabebenta, condom. Isipin mo yung 2, 3, 4, 5, huhulaan namin. Pero alam mo yung top 5 2, 3, na 4. products ninyo. Parang family Huwag mo feud. sasabihin huhulaan lang namin. Parang family feud. Ito ang aming first episode ng Hulaan ang... Ano yung binibenta? Gamot. Alright. Okay, parang nangyari na to. Deja vu. Deja vu episode. Deja vu. So yun, pakilala lang tayo saglit. Sabihin mo lang sino at sino ginagawa mo. Ganang umaga, hapon, gabi. Ako si Josh, pharmacist sa umaga, VE sa gabi, at kung ano sa hapon. Ayan, ako si Javen. Ay, Javen. Minsan, madalas tulog sa umaga hanggang hapon, gising sa gabi hanggang madaling araw. Night shift yan. Ako naman si Lennon, unemployed sa umaga hanggang gabi. Ako si Christian, 1 year ng unemployed. So, yun nga, mga kasama natin dito, mga classmate ko. Classmate ko si Josh ng high school na first year hanggang fourth year sa Divine. Tapos ito naman si Leon, klase ko siya sa Our Lady of Fatima University. Grabe, puro Catholic school, masama pa rin ugali. So, ayan, simula natin siguro kay Josh. Josh, kumusta ka naman? Kumusta ka ngayong araw? Ano mga pinagkakaabalahan mo sa buhay buhay mo? Ngayon kasi busy ako. Kaya kakatapos lang din kasi ng friend ko sa beauty pageant. So balik ako sa trabaho talaga. Which is BE. Kumusta yung beauty pageant? Okay. Kumusta yung beauty pageant? Si Bini number 9. Okay, it's a good experience. Yes. Congratulations, panalo pa rin. Yes, sa puso ng mga taga Sa susunod na Mindoro. episode, kasama natin siya. And kakatapos ko lang din mag-work kanina sa East. Then tulog konti. Then work 6 now. a.m. 24 hours yung pharmacy? And then Yung VA. Yung VA ko. Okay. From 12 a.m. to 6 a.m. Tapos tulog ng konti. Pag may mga tumatawag sa pharmacy. So kailangan mo sagot ko. So yung pharmacy mo nasa saan lugar? Nasa San Jose Occidental dito. Ay, we? Layo, no? Dali ka pa doon? Ngayon? Paano mo siya minamanage na dito ka, nandun yung pharmacy mo? Tinatawagan ko yung mga responsible ko naman na staff. Kaya dalawa naman sila. So, thankful naman ako na. So may tao na nandun sa store, nandun sa shop, na Gano'n nakatagal yung business? Started last 2023. Kaya, So, anong pinaka-marketing niya as pharmacy? Uubuhan niyo yung mga... usually kasi ako din, Mabait ako 10 tao, uubuhan niyo lahat. usually kasi ang ginagawa ko, so nagpo-promote lang din ako through our social media page. And then, pakalat na lang din kung ano yung... Pero yung pharmacy na to is sa'yo mismo or franchise siya? Sa amin mismo ng kapatid ko, kami mismo yung gumawa from the very I-promote Ito yung pharmacy niya, lalabas na ito yung promote mo pangalan. yung pharmacy niya. Sabihin mo yung pangalan. yung pharmacy ko ay nagangalang Oxygen Pharmacy, hindi yung usually na OXY. Ang amin ay OKSI para sa Occidental. Ang ganda. Kasi may ano talaga yung name ko, Oxygen, which is Oxy tsaka Gen. Occidental Generics. Parang di pa ako nakapunta ron. Di nakapunta na pala ako doon. Dumaan tayo doon before. Hindi mo naman sinabi. Nadaanan nga lang eh. Dapat dun bumili ng biogesic si James no. Diba? Lagi may Usually sakit. kasi ang pinakamarami kong benta ay condom. And that is beautiful. Malapit yan dun sa kanila, James. Malayo. Malayo. Sa labangan siya eh. Oo. Kasi baka dun dinadala yung Yun, or minutes behind. Minutes lang yun, mga 15 minutes lang na biyahe. Less, siguro 10 minutes. Yan. Maliit lang naman yung lugar. So madali naman puntahan yung mga bahay-bahay, yung mga places, ganyan. Ay, ito maganda. Diba, top 1 mo na pinakamaraming nabebenta, condom. Isipin mo yung 2, 3, 4, 5, huhulaan namin. Pero alam mo yung top 5 2, 3, na 4. products ninyo. Parang family Huwag mo feud. sasabihin huhulaan lang namin. Parang family feud. Ito ang aming first episode ng Hulaan ang... Ano yung binibenta? Gamot. Hulaan ang drugs. Guess the drugs. May batay ha, sino una? Sige. Ano to? Ako na una. Okay. Sige na, So, boss.
Pakilan yan. Wait, dalawa kasi yan. Robust na plain, tas extreme. Yung plain lang. Oh. So, ito na yung una. Pakilan yun, pakilan. Pangalawa. Nasa pangatlo yun. Pangatlo, ito na. Bread and butter yun. Partner. Bundle. So, ibig sabihin, kung pangatlo yung robust na plain, yung pangalawa is yung extreme. Hindi ganun. Okay. So, hindi. Sige, Hindi una naman ka. Extreme. Kasi pharmacy eh. General term, mga baby products. Gatas, ganyan. Hindi. Wala. Hindi ba? Hindi natutuloy. Hindi ko market. Lube ba? Ako. Hindi. Ako. Pregnancy test. Pangalawa. Kasi hindi naman absolute yung condom eh. Hindi naman siya absolute. Nag-fail yung una. Pwede bang humula ng pineapple juice? So, pwede niya i-package yun. But Condom with Oo. pregnancy test. Actually, may mga ganyan ka. May mga ganun, may mga Naka-package ganun. na siya. Oo. Kasi minsan... Anong tawag sa bundle na yun? Tagilid. Unsure bundle. Tayo na Valentine's promo namin mga ganun. Oo, nakita ko yun. So, walang pineapple juice doon. Meron din ganun. So So, wala ilan na pa lang? tayo sa 4 and 5. 4 and 5 na lang. Ano ba? Gamot ba o Any products? product eh. May ano ba? Yung pang-apat, kalain niya pa rin itong top 3. Oh. Pineapple. Sige. Hindi ba lube? Hindi. Baka Alam magkapila ko sila na. sa estante. Dayan. Mga ganun. Pills. Oo. Ang paregla. Parang ako lang nakakahula. Nakawala ko. Binibenta niyo si Dayan. Nung bata ako, nakikita ko lahat yun sa akin. Pero kasi ang Hindi ko lang pinakamahal sinasabi. sa pills natin in the market ngayon ay Dayan. Pero Pero ang Dayan, hindi lang babae ang market niyan. Oo, pati ang mga LGBT. Oo. Kasi tinitake nila yun para mag, ng... Hormones yan, Hormones, eh. oo. Pero di ba may, may paganyan din CDOH? Di ba namimigay sila ng mga ganun-ganun? Sa mga Ng health mga center. pills, sa health center. So, number 5 na lang yung kulang. iba Headline na pa sa rin. ano. Malayo Iba na. na. to. Siguro by Jessic, gano'n na. Pero gusto ko lang gawa ng kwento yung 4. Kasi di ba condom unang mabili. Tapos nag-pregnancy test. Oh. Di ba? Nag-condom, Pangalawa. tapos... Ano ba yung Pangalawa. pangalan pregnancy test? Kasi nung nag-condom sila, siguro na-anxious pa din. Oo. Di ba? So, nag-pregnancy test. Pangatlo, yung Paubas, yung enhancer. Kasi syempre, ang hirap mag-perform pag anxious ka eh. Oo. So, kailangan mo ng tulong. So, umisa pa. So, parang hindi na nila ma-experience yung dating anxiety, nag-pills na. Tapos, ayun. Hindi, nalagnat eh. Sumakit ulo. By Jessic. Kamat sa anxiety ba yun? Tapos yung aking diapers. Baby products niya. Before ng top 5. Okay. Ang ganda. Ang ganda. Oo, nag-make sense siya eh. No? Ang ganda. So yung yung pharmacy, dalawa kayo ng kuya mo. Paano ang naging process na niya lang pagbubukas ng pharmacy? Paano ba? Kasi yung kapatid ko yung financier, tapos ako yung Sa talagang management. So paano mo nakuha yung yung how to, yung mga know-how sa pagbubukas ng pag-operate ng pharmacy ganyan? Nagtrabaho din kasi ako before sa Watsons and then karoon din ako ng corporate job before magbukas talaga ng isang pharmacy. So may background ka naman. So, nag-spy muna ako sa Watsons. Pero wala naman ata silang non-competing clause, no? Hindi, as Sa pharmacist Watson. naman siya eh. Hindi naman as as parang franchisee, di ba? Pero di ba sa parang maalala ko lang pag sinusunduan namin galing kang pharmacy. Parang si pharmacist, medyo may ranking siya sa loob ng pharmacy. Mari sa Watson, si Mari lang Supreme may pharmacist. hierarchy ang mga empleyado. Sa Watsons or any other local na tulad ng teaching for Mercury. meron lang tinatawag tayo senior at junior pharmacist. Usually kasi ang isang pharmacy ay kailangan lang ng isang pharmacist. So ayun. So pag nagkaroon Hindi ng- siya ratio na parang one pharmacist to ganitong supposedly dapat 1:1. per 8 hours ganun. Pero kasi may tinatawag tayo over-the-counter na pharmacist lang. Wala silang binibenta ang prescription drugs. So yung mga ganong pharmacist ay pwedeng mag-handle ng up to 50 15. na over-the-counter pharmacies. Oh. Pero kapag may mga prescription yung isang pharmacy, dapat 1:1.
Pag over the counter lang, isang pharmacist lang. So yung mga, may mga pa-pop up na lang bigla na TJP sa mga kanto, may pharmacist kailangan na nag-handle. Dapat. So paano yung, yung senior tsaka yung junior? Ano yung naging difference nila? Wala naman masyado in terms of tenure. Tenureship. So ano yung naging last position mo dun sa bago ka umalis? Pagana. Kasi wala. Nakakawin siya. wala kasi akong senior pharmacist nung dumating ako. So, ako na rin yung nag-handle bilang senior in junior. Ano ang everyday na responsibilities ng isang pharmacist? Mula in to out. Oh. Ano ba? Kasi mahalaga dyan. Time in ka. Pinakamahalaga kasi dyan yung inventory. Tapos, kasi syempre, kailangan ano ba yung mga nabenta mo for the day. Kasi yun yung ibang market. Yun yung pang cycle for the next couple of months. Pag hindi nabenta, pinupull out ng supplier Pag may for expiry. supplier tayo na yung malalaking supplier, kinukuha nila. Pero kapag binili, may mga supplier kasi na binili na namin sa kanila. So, responsibility na namin yung expired products. How do you deal with expired products pa? Ano yan? Paano na siya Dinidispose. Ang policy ay kailangan nakahukay siya then doon siya dispose. And then, isang policy din ay pwede mo silang ibigay sa municipality and then sila yung nag-dispose. So ano yan before sila ma-expire, saan mo ibibigay sa municipality? And then, Pag na-expire na. Okay. Akala ko ibibigay Pero sa possible ba yun yung, halimbawa, 3 months before expiration, papamigay nyo na lang? Or 1 month Idodonate mo sa after mga still. Hindi namin ginagawa lang. Hindi kasi pag ginawa nila yun, masisira ang market eh. Or baka din ma-ingest na expired na. Usually, kapag nagkaroon talaga ako ng time, saka mas marami yung products talaga, ang ginagawa ko, nagpo-promo ko. Then, in-explain lang namin na Kailangan i-take agad. Kailangan mo na magkasakit. Ito na lang ang shelf life na. 2 months na lang yung na to. Kailangan lagnatin ka within 2 months. Kailangan ma-ingest mo siya. Maligo ka sa ulan, maligo pagbalik. Di ba? Magpuyat ka, tapos maligo ka bigla. Usually naman, yung mga na-expire ay mga hindi gumagalaw talaga. Tulad ng prescription na. Pero hindi ka ba talo doon pag syempre mamahalin yung mga prescription. Ganun na talaga, part medication. ng business. So paano in-enter yung mga losses mo na? Sa illegal. Ito na nga. Feeling ko naman bawi naman sa other products Oo. Pero kasi if ganun yung magiging cycle, parang ba't ka pa mag-handle? Then usually kasi sa businesses, ang markup niya nasa 70%. Depende sa Depende sa Depende ano yun. kung ano yung product. Pero yun yung usual na markup ng mga businesses kahit kape. Parang 12 pesos lang yan pero ibebenta mo 150, 70% yun. Ilalaro mo lang din sa Oo. kung ano yung market price. So pati yung losses, kuha na doon. Bawi na doon or babawi Hindi ka na lang, doon sa kapag nabili mo ng, Pa-expired na. kunyari, piso na lang din talaga yung Value. Ganun. So hindi ka naman nalulungkot pag may mga dinadispose ka. Malungkot. Kala Kasi lang din yun. Hindi, kikita ko to, okay lang. Basta gamot lang dinidispose nyo ha. Depende. Kasi tatlo yung ako eh. Depende kung 3 Tatlo kasi yung tawag niya dati. Di ba nag-inventory kayo? So may mga nawawala. May mga... Hindi naman. Pangit naman bakit sobra yung budget? Bakit kulang yung robot dito? Dalawa sa isang pakete Ano yung usual na mga nawawala? Hindi naman nawawala. Mali lang ng bilang. Kahit doon sa mga previous na mga pinagtrabahuan mo, ano yung mga usual na ano? Parang nagkakaroon ng problem sa bilangan. Sa inventory. That is, nung nag-work ako, kasi may tinatawag tayo nung nag-work ako sa Watson's Pub, may tinatawag kami high value items talaga. So nakalagay lang siya dito sa may, Sa loob. nakalock siya Sa likod door. niyo. So may susi lang nun, akong pharmacist tapos yung manager. Tapos ako na din yung nagbibilang nun. Kayo lang magsisisihan. Dalawa lang sila. Pero usually kayo mga ganun, mga mahal na collagen. Okay. Kasi di ba sa US may mga medications na binibenta, di ba? Kahit mga general store, mga CVS nila ganyan. May ganoon din silang philosophy na principle pag high value products. Kaya minsan pag nakakapanood tayo ng mga palabas online sa mga convenience store, ang tina-target gamot. Yung mga mamahaling gamot. Yun ang mga tina-target.
Team lang. Okay, next. Pero sobrang ano kasi yun, hindi sa park ko, pero nag-handle din kasi ako ng beauty items minsan. Kasi nandun sa labas na tulad ng collagen or other products na naka-display. Kahit lagay namin nung, kasi di ba pag dumadaan ka sa isang store, may tag Yung Ay, mga... magnet. Mga- Detector. Detector. Nilalagyan namin ng sticker yun para pag dumaan ka Nade-detect pa rin. Hindi ka detect. ano lakas sa loob nila, tinatanggal mo na. Then mawawala na. Nilalagay sa safeguard, no? Ano ba ito? Alis na sila. Hira namin sa CCTV, nililipat lang nila sa ibang product. Naku. Grabe na po ang mga masasamang tao. Gusto ko lang yung side quest yung sa VA mo. Ano ba yun? Medical related din. Yan, gano'n ka nakatagal sa pag-VA. Parang, for the past years kasi na nagsasama sila tayo, nakapunta-punta tayo ron, laging hindi pwede si Josh ng gabi. Kasi nagtatrabaho siya. Yung pag-BBE ko naman ay nagsimula din ng same with my pharmacy. So, 2023 din. Sabay na siya. Basta una lang ng konti siya. Tapos, ayun. Anong field yan? Anong industry ka? Nasa healthcare din ako eh, pero ang client ko ay nasa Las Vegas. Tapos, usually ang ginagawa ko ay admin tasks. Mostly in huge Mga VA. verification. Pwede daw ba mag-apply? Oo nga eh. Pwede. Sobrang daming DA ngayon, no? Ang parang sa market nila, ang hirap makipag-compete pag mag-i-start ka pa lang. Mahirapan ka ba ng Pag time ano ka na- lang, pag individual, ano ka lang talaga nun. So yung sa'yo may agency. may agency. Di Pero ba kasi, ka? ang sabi nila, mas prefer daw nung iba na solo lang sila yung sa freelancing. Kasi hawak nila yung Hindi Pero kagaya siguro, mag-start ka muna, mag-gain ka muna ng experience. portfolio. Oo. yung ganun. Ito na nga. Di ba nag-fundraise ka? hindi ko pala tuloy yun. Pero Ano yun? meron sa... Fundraising. Yun funnel, bla 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 bla. Ano yun? Sa May ganung mga trainings eh. Yung isang ginari ko ay tinatawag ng funnel. Yung Funnel Masters Academy, mga ganun. Para siyang... Ay, mga online courses, yun. Ititrain ka nila kung paano mag-handle ng clients, paano kumuha ng clients, mga ganun. Pero hindi ko lang maintindihan from the outside eh. Ano ba meron doon? Ang funnel kasi is para siyang maliit na website. Para siyang kumuha ka ng isang parte ng website. Tapos, ipapakita mo sa bibili. Kunwari, may isang service kang gusto i-promote. Kunwari, isa kang trainer or coach. So, kailangan mo ibenta yung sarili mo via that funnel. So, pagka-click mo doon, dire-diretso na yun hanggang sa ma-avail mo na yung service. Pwede nating i-funnel. Lahat pwede i-funnel. Pwede nating i-funnel. Hindi ko na-gets. Hindi, parang may website. Di ba may mga ads sa gilid, di ba yun? May mga ads sa gilid. Ilalagay mo yung sa gilid mo ron. Pag na-click ka, magdadire-diretso na yun sa mga service. Hindi siya generally website. Parang maliit lang siya na portion. Banner. Oo. Parang yan. Parang ano ka lang, ads ka sa gilid. Parang gusto mo gumawa ng isang Zoom live conference. So, dire-diretso na yun hanggang sa ma-avail mo. So parang Ang iniiwasan lang kasi ng funnel is kumunti yung clicks mo. Unlike sa website na dami mo pang, kunyari, wala ka ng home, about page. Yun, isang diretso ka. Parang nasa 3 to 5 pages lang. tapos magbabayad ka na. Kung ikaw yun lang. Oo, wala rin. Ako yung bibili doon. 3 to 5 magbabayad na ako. Nakakatakot lang mag-click-click ng ads eh. Oo, kasi yun nga ang... Kaya biglang lalaki yung problem eh. Gugulat ka malaki. Tapos, edi, pwede ba kaming, sumama ang loob namin na bakit pinapaliit niyo yung mga X-button? Ba't maliit ang paliit yun? Magalit nga yung X-button yung gumagalaw eh. Yung parang pag naglalaro ka ng mga games, diba may mga ads? May mga, Lazada, Shopee, ganyan. Nag-click mo, naglalaro ka lang mo. Tapos biglang meron na siya dyan ads, pipindutin mo pa yung Gumawa ko ng Peking sample X. nun eh, pero hindi siya yung pinaka-funnels talaga. Parang sample lang din siya. Yung maliit na pindutan na yun, minsan, hindi siya clickable. Oo, Image siya. madaya eh. Nasa image siya. Mhm. Parang Sa yung product mga link tree ganun. Oo. Similar yung no? Pero minsan kasi pag sa mga ganun, parang yung mga socials nila eh. Oo. Nakalagay. Oh, I see. Yung sa affiliate mo, puro medicine din yun. Puro May benten ka. kasi may isang time na nag-meet up kami ni Josh, nagkape kami sa Makati.
Eh di, sabi sa Josh, napapanood dito sa TikTok ah. Tapos, tinindot ko yung your friends ba yun? Yung friends sa TikTok. Pag scroll ko, sa 5, 4 siya. Lahat yung Josh ang malaluan. Tapos, puro boxer. Mga boxer brief. Sa affiliate yun. May sinasabi kasi si Jayben na kapag nag-affiliate, ano yung mga requirements? Ako ba? Ang sabi niyan? Hindi, wala pa. Laying the basis, Your Honor. I deny. Please answer the question. Ano ba? Ang requirements ng pre-affiliate ay dapat is, dati kasi ata 600 followers lang pwede ka na mag-affiliate. Pero ngayon nagtaas ata sila from 600 to 1,000. Paano ikaw pipili ng product or lalapitan ka nila? Parehas. Pwedeng, magbenta ka na agad ng, kunyari ito. Pwede mo na agad benta ito. Yung yellow basket. Oo, yung yellow basket market. Or pwede padalahan kanila ng product para benta mo. Sa'yo, anong Pinatadala sa'yo. pinapadalan ka? No brief. So anong deal nan? Kasi na-contact ako once, although hindi siya TikTok affiliate. I was contacted once by, ano yung pangalan? Wise Cleaner. Basta siya, detergent, dishwashing. Dishwashing. So, pinadala na ako ng product and then bahala na ako kung wala silang anything na na instruction. Sinabi lang, ito yung instruction, paano siya titimplahin, bahala ka na kung paano mo gagawin yung content. Depende sa kung paano nila ibibigay sa'yo. Either kailangan makabenta ka ng at least 5,000 or bahala ka na. Pag hindi mo na meet yung requirement nila, May kasi, depende din kasi sa usapan yung may sanction. May iba assumption, pero yung iba, hayaan lang din. Kasi nag-generate pa rin kahit anong videos. So ano yung pinaka-weird na na request ng product? Hindi pa kasi ako ganun talaga sa Sabi sa kanya sa brief ko, pati niya. Makabibenta. So, ano ba yung underwear na yun? Anong sabi nila paano mo ibebenta? Wala, hayaan ka lang nila. So, diskarte mo na lang. Yung discard mo lang nila. Pero di ba nakita ko sa mga ganyan, sa mga mismong brand, punta sa store nila, merong silang mga videos doon na gawa ng mga affiliate na nilalagay nila sa page nila. Kasi yun, kinontak na talaga sila. Tsaka pa na May kinod ka na ba? wala pa. Ano? So, paano mo binibenta yung underwear? Panoorin natin yung video. Ayaw natin panoorin. Panoorin natin yung video pero nakatalikod Panoorin lang. natin. Di ba, TikTok? Ayan. May mga friends na ako ngayon, so hindi nyo agad makikita si Josh. So, Search mo na lang. Di yan, lalabas na dito. Puro AI yun, yan, siya yan, no? Siya yan, eh. Papapanood natin sa late sa Mike. Ito ba? Ito ba yun? Hindi pa rin. Ako, hindi ako marunong mag-TikTok. Pag-shuffle pa rin, may videos ako sa audio ko. Eh, sasabi lang. Ito na lang, ito na. Tama, ikaw nga yan. Di ba ang brief yan? Ang gusto mo, Brett, pinakamakas. Reaction. Tapos pag nagsiscroll ako minsan, agad ka sunod, no? Ang ganda ng intro. Kung gusto mo nakalaylay lang yung Secret lang natin. Pero di ba nasabi mo na parang sa affiliate, kailangan, may mga times na ikaw din mismo lumalapit sa mga sellers, sa mga distributor, Parang nagre-request ka ng suppliers. free sample. Sa ilan yung mini-message mo, hindi ilan doon yung talagang nagre-respond sa'yo. Sorry. Mababa pa na kasi yung following ko. Parang Iba pa ba yung yung halimbawa bumili ka ng product sa TikTok tapos yung gagawin mo siya ng video tapos may yellow basket. 1,530. yan yung affiliate. Okay. Iba ba din kasi yung brand products. Yan yung wala pa. Mas higher yung 1,530 po. requirements. Ito po yung ni Josh, Mas TikTok mataas yung niya sa following taas. Ayan. So ilan ang mga nagre-respond sa ganyan? Yung mga ganyan, lower than that pa yung kami. Pero di ba parang sa part na namimili sila, parang kung fit ka ba din sa brand, may mga ganun din sila, di ba? Minsan kasi ako nahanap ko pa rin kung ano talaga yung niche ko. So, general, talaga ako. Sa general products, talaga ako. Minsan din kasi may mga nakikita ako na parang
may requirements sa kanila kung paano nila i-shoot yung product. May ganun din. Parang, kunwari sa mga aesthetic na brands, mga coffee mugs, ganyan, coffee products, kailangan pasok doon sa aesthetic ng brand mismo, yung pag-shoot mo. Kaya yung iba, minsan, diary ang approach nila. Parang gagawin nila, tapos voice over lang nila. Grabe talaga, sobrang saya, gaganyan lang sila. So, ano pa rin, no? Parang challenging pa rin siya. Challenge pa rin talaga siya. Kasi ikaw, syempre wala ka namang background. So, kailangan mo hanapin ko ano yung paano siya. Eto na ang tanong. Kumita ka na ba? Ano ba? Sa affiliate. Kumita na ako eh. Pero binibidro ko din. Pero pinamibili ko din kasi ng panibagong product. Paikot lang. Yung sa yung sa shoes, yung Camel Crown. Paano yung sitwasyon mo? Kasi that's a good brand, Ano ba? Ano ba, ikaw ba ay kinontak nila? Hindi, binili ko talaga yun. Kasi gusto kong ng pang-cake sana. And then, maganda naman yung product. So, ginawa mo ng on your own, gumawa ka na ng content for them. Pero walang payment yun. Wala. Oo. Parang yung ginagawa ko lang. Talagang commission. Oo, bibili ako ng Ito, umpisa. okay naman siya. Oo, tapos i-review mo hanggang sa mapansin ka ng mga products. Tsaka sila Pero magpapadala. hindi maganda yung may yellow basket at binili mo lang yung product, di ba? May Tas yellow basket ba kayo? Pag binibigyan mo, Pero sa Facebook, merong affiliate din eh. Halimbawa sa akin, naka-Shopee affiliate siya. So kahit anong post ko, halimbawa sabihin ko, good morning. Pwede na ako mag-link agad doon ng any product doon. pwede ba yun kung bumili lang ako ng product? Halimbawa, yung basketball shorts. Tapos gagawan ko lang ng video na suot ko yung shorts na yun. Tapos ilalagay ko siya sa yellow basket. Basta tama yung link na ilalagay, no? Same. Okay. So, nag-manage ko ng pharmacy. Yung pharmacy is 7 days. Tapos yung VA, then nag-TikTok. So, saan mo isinisingit yung oras para sa sarili mo? Ito na. Social life ka po ba? Oo, pag hapon. Kasi kunyari, natapos na agad ako sa pharmacy. Text naman ako. Okay. Yun na yung buhay. Kasi kami lang din yung mga tao sa Mindoro. So, Ilan ba kayo? 135. umalis pa ako ngayon. Ilan ba kayo sa Mindoro? Pero outside of this. Nagsa-sports si Josh, diba? Anong sports mo? Pickleball sa tennis. Pickleball. Ganda. Kung mayaman yung sports, tennis, 20 mil ka agad. Kung magkano raketa mo ng pickleball? Okay, ako nga lang. Yung Pero- binili mo siya dati. Hindi ko siya ng 20. Diba? Siguro ang galing mo sa Pickleball ako dyan. Hindi Sa Malaysia ako nabili, 1,000. Buong set na yun, 2 raketa, may bola ako. Eh kung nag-uumpisa ka pa lang naman training, di mo pa kailangan ng mahal na equipment. May mga dalawang libo. Ang mga Ganda ng equipment mo, tapos di ka makapalo. Pakita mo. Bakit ako nabili ko ng second hand? 4 days. Pero paano ka ba napunta sa pag pickleball, pag tennis? Saan ba nanggaling yan? Pickleball. Pag gumagastos ka na malaki. Pag gusto mo yung mga sports na pumapalo. Di ba, tatlo lang kami kasi usually nagkakasama sa Mindoro. Ngayon, Which is? si Gab tsaka si Chino. Tapos, Dito sila. Dito sa Gino. Dito sila. tapos, napunta kami dun sa court nila, Nicole, na may Barangay siya sa Asinan. Asasinan. Nayaya kami mag-pickleball. Tinry namin. Tapos, nagustuhan din namin. Ano yung conversation Tapos pagkatapos ng una? nagpatayo na ng pickleball court sa Chino. sa loob ng bahay. Kinonvert yung basketball court sa O, diba? Sa loob ng bahay. Ayaw na mag-basketball. Ako na mag-basketball pa. Paki-pickleball niya. Meta Ano na ba ngayon yun? ng pickleball Ba eh. yun? Pickleball yan. Yung pangalan ng court nila. Meta ngayon yan eh. Pero ano yung conversation pagkatapos nyo ng unang match nyo ng pickleball? Tara, bili tayo mga gamit. Ano ba pala si Nicole yung ano talaga sa amin? Yung kaibigan ni Gab. Kasi Si Fem. Fem. Si Ben. Hindi ko rin kilala. Kasi kailangan, 4 na tao ang kailangan sa isang laro ng pickleball. Kasi doubles. Wala bang singles yun?
Parang Meron, kaso nakakapagod. Oo, pihira akong makakita ng gano'n. Hindi, triples, mas less yung pagod. Pero nakakapagod yun. Pag yun lang nila mo, nakakapagod. Siguro pag dire-diretso yung rally. Pag ano, 24 hours. Kasi sa usually hindi mo malalayan, naka-4 na oras ka na sa court. Parang Valorant. Hindi kasi kami, pag nag-badminton kami, alam namin oras na namin. Time na po. So, yun nga. Kay Feb, and then, Tapos ayun, i-apat yung kailangan. Kami yung nakakata. tatlo kayo. Nagpa-tournament na kayo. Dalawang beses na ako sumali ng tournament. Kasi dami lang Yung bigay sa kalapan? Hindi, yung kalapan ay sumama na kami sa nagturo. Yeah. And then, going to, to tennis. Ngayon kasi yung tennis, ay kakalipat mo din ako ng tennis. Ay, yun na sa Pero pagkakas. di ba maraming taga sa atin nag-tennis talaga? Kasi namamatay na nung Scene. dumating kami. Dahil yung Yung scene ng scene ng tennis, so lipat kami. Kasi Pero, dumami na yung style para sa ibang player. maraming taga doon talaga sa atin na nagte-tennis. Even high school kami. So, sport din talaga siya doon. Tapos, ano ba yun? Kaiba yung court nila, di ba? Mas malaki. Sana. Kayo na sana. Kaso, syempre ngayon, umuulan. Balik bigel doon. Kasi for indoors. Para sobrang daming court doon yun eh. So, ano yung plans mo future sa future plans mo para sa pagka-content creator? Para gusto mo tuloy? Or focus ka ba? Ano bang plano mo? Syempre, more brand collabs. Kasi hindi talaga yung... Kasi... Then... Pinaparinig niyo talaga. Pakita mo yung ano mo. Pakita mo yung toothpick mo. Brand collab sa 3JR Special Pastillas. Sweet stuff. Sarap mo. Nakakauhaw. Namasahin mo, yung stuff nila ay sweet stuff. Ganyan. Baka kahoy to. So yun nga, moving forward ba? Ano yung plan mo? More collab, ganyan. How do you intend to do it? Ano mga nakikitang thinking actions mo? Kasi yun ang goal ko talaga. Marami akong magawa sa buhay. Kasi kaya akong pagsabayin yung pharmacy, content creation, tapos ako. Oo nga eh. Galing mo nga dun. So generally, nakikita mo ba yung sarili mo na malaya pa rin? Ewan ko lang next year kasi baka may tour na naman ako. Ito, Parang- closing question. Sige na. Hindi, parang mag-med school ka ba? Nasa plan ko rin. Grabe, basic mo naman. Ayan. So, di ba, busy kang tao, marami kang ginagawa. Oh, final message mo sa mga taong walang ginagawa sa buhay. So, final message niya sa atin. So, harap kami sa mga ngayon. Sige, Hindi ko rin alam. Sabihin mo, hello po, ako si Josh, maraming ginagawa sa buhay. Para sa mga walang ginagawa, ito ang message ko sa'yo. tara, may gagawin sa buhay. Plug ko muna yung pharmacy ko, Oxygen Pharmacy, located at VS Building, San Jose Occidental, Mindoro. Kung wala ako doon, nasa bahay ako. Plug ko na rin yung social media pages ko. I have Facebook, Roshario Malaluan, Insta, Joshahe, Hiho, Tapos, meron din ako TikTok. So, bili kayo sa Yellow Basket ko. And Josharu, Josh, Josh na may A-R-U. Yan lang po. Ayan. So, Ayan. maraming salamat, Josh. Sa maraming uulitin. Salamat sa Josh. Ikaw yung Josh na maraming ginagawa pero hindi galit. Kasi may Josh na may ginagawa pero galit. Sino? Josh boy ka. Ikaw tamad ka. Josh, boy ka lang.